Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po, Father. Kung merong isang salita na paulit-ulit nating naririnig at kung merong isang salita rin na pipick upin ni Father Luciano at pagnilayan, ito ay yung salitang mapalad. Mapalad. At ang salitang mapalad, lalong-lalo na sa konteksto ng ating relasyon kay Father Luciano, masasabi natin na mapalad. Mapalad ang mga taong nakakilala kay Father Luciano. Mapalad ang mga taong naging kaibigan ni Father Luciano. Mapalad ang mga parishioner ni Father Luciano. Kaya nga mapalad. Mapalad tayong lahat dahil hindi lang tayo basta kilala, hindi lang tayo basta kaibigan, hindi lang tayo basta parishioner, kundi tayo'y mahal ni Father Luciano. Mapalad, blessed. Hindi lang ibig sabihin na ikaw ay may pera, kaya ikaw ay blessed. O hindi lang ikaw ay may talent, kaya ikaw ay blessed. Kapag blessed ang salita, ibig sabihin, ito'y nagmumula sa Diyos. Kaya nga lahat ng material na bagay na meron tayo, lalong-lalo na ng ating buhay at pananampalataya, lahat yun ay kaloob ng Diyos. Kaya nga, kapag ikaw ay blessed, ibig sabihin, isang katangian mo ay ang pagiging masayahin. Si Father Luciano, oo, ay masayahin. Marami sa atin ay hindi halatang masaya, pero ang kanilang puso ay totoong masaya. Hindi naman kailangang maging maingay para maging masaya. Pero sabi ni Pope John Paul II, ngayon ay santo, we are created for joy. Kaya nga sa kailaliman ng mga puso natin, ang hinahanap natin ay totoong kaligayahan. Dahil ang kaligayahan ay tanda ng pagiging blessed, pagiging biniyayaan ng Panginoon. Kaya kung isa-isahin natin ang mga pagbasa ngayon, paano nga ba maging blessed? Paano nga ba maging totoong masaya? Marahil ang unang pagbasa ay nagpapaalala sa atin ang pagpapakumbaba at ang pagpapakabuti ay daan tungo sa totoong kaligayahan. Pagpapakumbaba sa harap ng Diyos na lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay mahihina, pero may Diyos na nagmamahal sa atin. At kapag tayo nagpapakabuti, ang pagpapakabuti natin ay susuklian ng Diyos ng totoong kapayapaan, totoong kaligayahan na hindi mabibili ng salapi. Sa pangalawang pagbasa, si San Pablo ay nagpapaalala sa atin paano nga ba maging masaya. Maging masaya ka kapag hindi mo hingin at hindi mo aasahan ang palakpak ng mundo. Hindi mo aasahan ang palakpak ng sanlibutan. Kundi tatanggapin mo ang pag-aalimura ng sanlibutan dahil pipiliin mo ang landas ng Panginoon. Ang magtataas sa iyo ay ang Panginoon, hindi ang sanlibutan. Kaya di ba, ang ending ni San Pablo ay, kung meron kang ipagmamalaki mo ang paghihirap ni Jesus sa krus. Dahil yun ang ating kaligtasan. Kaya ang totoong masaya ay totoong nakakilala kay Jesus na nag-alay ng kanyang buhay sa krus. And thirdly, sa pangatlong pagbasa sa Ebanghelyo, ipinaalala sa atin kung gaano tayo kapalad na sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng paghihirap, sa gitna ng mga pasanin ng buhay, may nakikiisa sa atin. At ang Diyos mismo ay kasakasama natin. Kaya marahil ngayon sa unang anibersaryo ng kamatayan ng ating mahal na si Father Luciano, ano nga ang kanyang tatlong tips? Paano totoong maging masaya at totoong isabuhay ang katotohanan na lahat tayo ay blessed, lahat tayo ay pinagpala. Marahil ang unang sikreto ni Father Luciano ay friendship.
Pakikipagkaibigan. Tunay na pakikipagkaibigan, yan ang isang sikreto ni Father Luciano, kaya totoo siyang masayahing tao. Naalala ko nung ako'y inassign ni Bishop Tobias sa kanya, nung ako'y bago from theology, at pinadala ako kay Father Luciano sa Holy Trinity. Laging maraming tao doon. Lalong-lalo na kapag Saturday night or Sunday night, mga taga SMB, mga taga Payatas. Laging puno ang kumbento ng mga tao. Kasi para kay Father Luciano, mahalaga ang pakikipagkaibigan. At ang pakikipagkaibigan para sa kanya, para mapapanatili ito, mahalaga ang panahon. Nung ako'y bago sa Holy Trinity, every Sunday night, lalabas kami ni Father Luciano. And no fail, for so many months, ang una niyang itatanong sa akin ay, saan tayo kakain, Father? And no fail din, ang isasagot ko sa kanya ay, hindi ko alam saan ba tayo. Until na-discover namin ang Metro Walk. And doon na kami naglalagi sa Metro Walk every Sunday night. And nagiging staff pa niya isa sa mga DI doon sa Kamarin. So para kay Father Luciano, kapag kaibigan ka, you must find time to be with your friends. At hindi lang yon, mahalaga sa kanya na hindi lang yung time, kundi yung moment. Moment na makikinig kayo sa isa't isa. I think isa yan sa gift ni Father Luciano, na marunong siyang makinig. Okay? Si Father Luciano ay madaldal, pero marunong din siyang makinig. Maalala ko yung anecdote niya, sabi niya, Father, Diyos ko, nung ako'y bago sa Payatas, nakikipagchismisan ako sa lahat. Pati sa mga hindi pa uso ang marites, ay may mga marites sa tabi-tabi, nakikipagchismisan ako sa kanila. And sa totoo lang, kapag kaibigan mo si Father Luciano, didikit yung katotohanan na yon, hindi na yon magbabago. Kaya nga, kapag kasama natin si Father Luciano, at nagbaho na siya, sinasabi niya, subukan mo lang. Siraan ako sa harap ng mga kaibigan ko. Natatawa ako lagi kasi 'di ba sinusundan-sundan ko siya. Nung nagpalit kami sa Kristong Hari, nung bago lang siyang namatay, at hanggang ngayon paminsan-minsan pag early morning ako nasa office, lagi kong sinasabi, subukan mo lang magpakita sa aking Luciano. Di pa naman. Pero pag nagsasalamin ako, medyo nakikita ko yung wala nang magagawa. Wala nang magsasabing, ano sabi mo? Ano sinasabi ni Luciano? Basta kayang-kaya ni Luciano mag-PI sa amin. Sa mga kaibigan niya, hindi ba? Gusto mong sabihin ko ngayon, may mga thunder sa harapan ko. Okay? So, friendship, isa sa mga dakilang sikreto ni Father Luciano. And take note, friendship, kapag kaibigan mo, you find time and you listen to one another. Number 2, isang pangalawang sikreto ni Father Luciano, kaya totoo siyang masaya. At totoong masaya din ang mga tao sa kanyang paligid at pinagpala, hindi lamang siya, kundi pinagpala rin ang mga tao sa kanyang paligid. Ito ay ang paglilingkod. Paglilingkod, service. Ibang klase, no? Napakasipag. Nung bago ako sa Holy Trinity, napapagod ako, ang daming meeting. Di ba? Ang daming meetings. Nandiyan kayo, di ba? Laging may meeting. And at some point, sabi ko sa kanya, hindi ba yung feeding, hindi ba yung tungkol sa mahihirap ay dapat pang DSWD na yan? Bakit natin ito ginagawa? Sabi niya, Father, hindi ginagawa ng gobyerno, tayo na lang ang gagawa. And saksi tayong lahat na ang mga mahihirap ay una sa puso ni Father Luciano. Naglilingkod siya, nagbibigay siya ng sarili, kasi nga una sa kanyang puso ay ang mga mahihirap. At gagawin niya ang lahat para sa kanila. Kaya sino bang hindi mai-inspire kay Father Luciano? E napapansin ko, kapag meron siyang gagawin para sa mga mahihirap,
dapat hindi lang siya magsusolo. Okay? Dapat mag-multiply siya. Dapat maraming sharers ng kanyang mission. Siyempre, nandyan, di ba, ang almusalita, precisely. Kaya nga, noong Year of Hope, at naatasan tayo ng diocese na manguna sa, ano ba yung in-organize natin, yung Hatag Awards, okay? Yung Stories of Hope ng diocese. So, take note, dalawa sa mga nanalo para maging outstanding programs ng diocese ay programs na inumpisa ni Father Luciano. Hindi naman pabor-pabor yun kasi hindi naman ako ang judge, nag-organize lang ako. Yung tawag dito, yung Care for Children and Women sa Holy Trinity Parish, siya nag-umpisa, nag-organize nun. And buhay pa hanggang ngayon. And number 2, yung drug prevention, yung care for the drug addicts, nung parang sa Camarin ay nanalo din yan. Okay? So, kung napapansin natin, talaga kapag ang puso mo ay ibibigay mo sa iyong paglilingkod, hindi lang basta mabibiyayaan ang mga beneficiaries, kundi maraming maging sharer of your mission at magpapatuloy ng iyong mission. And thirdly, ay adventure. So first is friendship, second is, nakikinig ba kayo? The service, and thirdly, ganyan si Luciano, di ba? Review. Sige. Palaki ni Luciano. Lagi sinasabi, si Luciano ay kuya ko kuya ko, tapos, akambal ba? Thank you for reminding me. Minsan kasi ayoko namang makukumpara na sa kaluluwa ngayon. Kinakalimutan ko na lang. So, kambal pala. Sige. Huwag ko lahat ang magagawa dyan. Service. And thirdly, ay adventure. Adventure. Kami ni Father Jig sa Luciano, lagi kami magkasama mag-travel. Tapos nung medyo nasisense na yung katawan niya, sabi niya, ito na yun. Magbagyo na tayo. So alam na namin yun kasi lagi nang pinag-uusapan yung kanyang health issues. Nag-yes ako kaagad. Pinahirapan ko yung secretary ng parish, bahala ka sa buhay mo. Okay. Yes na ako. Si Jigs ang hindi pwede. So hindi kami natuloy. Now, nung may nagkikimo na siya, etc. Tapos, medyo mabigat na tingin niya sa kanyang sarili. Nag-request siya uli, magbagyo na tayo. Kasi ito na talaga yun. So, nag-yes uli. Sabi ko kay Jigs, subukan mo lang hindi ka free. Dapat free tayong lahat. So, kumuha na ako ng hotel, so and so forth. Okay? Sunday kami aalis. And that same Sunday ay nirasya siya sa hospital. Kaya nung nasa hospital siya, ginajoke ko si G. Sabihin natin kay Luciano, wag muna siyang mamatay. Hindi pa siya nagbayad ng hotel natin. Namatay nga si Luciano, may utang sa amin. Kaya, mamaya check ko yung account ko, baka pwede sa mga titas. Okay, hindi natuloy yun. Nakakalungkot. Nag-Japan kami recently ni Father Jigs kasama ang kapalit naman niya si Bishop. Okay, hindi ako nag-enjoy kasi kasama si Bishop. Okay. At hindi yun gustuhin ni Luciano kasi kapag kasama yung mga boss, hindi namin mapag-uusapan. But anyway, adventure. Papansin ko, sa lahat ng mga friendships at grupo ni Father Luciano, laging may annual outing. Laging may trip, di ba? Na-amaze ako dahil nga talaga namang kapag kaibigan mo si Luciano, dapat merong adventure. At napaka-adventurous ni Father Luciano, hindi lang sa mission, kundi sa buhay. At uuwi siya, maraming baon, maraming energy, maraming kwento. Kaya mapalad tayong lahat. Malungkot man para sa ating lahat
Pero hindi natin kakalimutan si Father Luciano kasi binago tayo ni Father Luciano. Pinasaya tayo bilang kaibigan ni Father Luciano. Pinasaya tayo bilang mga lingkod. Pinasaya tayo bilang mga naglalakbay dito sa lupa. Kaya, ganun pa man, ang mahalaga ay importante. Natatawa pa lang kayo. Pero ako personally ay nagpapasalamat dahil una akong inassign ni Bishop Tobias kay Father Luciano. Kaya nung pumunta ako pagpasok ko sa convent, akala ko may, ano ang tawag doon? Yung akala mo, kamukha mo yung parang may Doppelganger. yan. Hindi ko lang ma-pronounce, kaya basta yun. So, mga kapatid, ano ang hamon para sa atin? We choose to be happy. Because we are created to be happy. We are created for joy. And we can only be truly happy if we nurture lasting, real friendship. Number 2, we serve with all our hearts. And number 3, we go through this life as an adventure with God and with one another.